May S po ako sa aking IPCRF. Disqualified na po ba ako kaagad? To answer this question po, we have to check first kung ano po yung ina-applyan nyo. For example, nag-a-apply po kayo sa Teacher 2 position. Ang Teacher 2 position po ay nangangailangan ng 6 VS na COI and 4 VS na NCOI. For example, kayo po ay nagkaroon ng S in one of the indicators sa IPCRF nyo ng 2024-2025 and then the rest nun ay VS. Kung bibilangin po natin ang kakailanganin nating COI at NCOI, pasok pa rin po yung IPCRF ninyo for Teacher 2 position. So kahit may S po kayo ng 2024-2025 at Teacher 2 position pa yung ina-applyan nyo, ay pwede po kayong mag-apply pa rin, qualified pa rin po kayo. Kung ang ina-applyan nyo naman po ay Teacher 3 position, kailangan po nun ng 12 VS na COI and then 8 VS na NCOI. So for 2 IPCRF at nagkaroon po kayo doon ng isang S, still qualified pa rin po kayo. As long as mamimit po ninyo ang 12 VS na COI at 8 VS na NCOI. Now, if you are applying po for Teacher 4 position at meron po kayo doon na S, then that's the time po na madidisqualify kayo. Dahil ang lahat po ng indicators for Teacher 4 position dapat po ay at least VS. Pero, if ever naman po ang S ninyo ay nakalagay sa indicator ng 1.1.2 at 1.4.2 ng school year 2022-2023. Kasama po yung 1.5.2 pag naging S din po kayo doon. Pero VS naman po kayo sa mga succeeding IPCRF, counted pa rin po kayo, qualified pa rin po. Dahil if we will notice po, dito sa ating example, yung mga naka-red, ibig sabihin, yun po yung mga naulit na indicator in the succeeding IPCRF. So kung naulit po iyon, as per DepEd Order number 24 Series 2025, ang kukunin po is the latest IPCRF score nyo doon sa indicator na yon.